Hello guys, kumusta? At simula na nga ng WrestleMania season, no? Dahil katatapos lang ng Royal Rumble 2024, ang latest PLE ng WWE. So, pag-usapan natin kung ano lang yung sa palagay, ano yung reaction lang natin, magre-react lang tayo, no? Yung initial thoughts natin sa pay-per-view na to, or sa PLE na to, hindi natin ihimay-himay bawat minutong nangyari sa palabas. Yung mga highlight lang. 4 lang ang merong matches sa buong show na to, no? Ito nga is yung Women's Royal Rumble and Universal Championship, United States Championship, and Men's Royal Rumble. So, unahin na natin yung Women's Royal Rumble na which is ito yung pinaka gusto kong matches sa buong show. So, number 1 nga si Natalya, and pangalawa ang nagbabalik na si Naomi. Si Naomi is nag-walkout siya ng around 2022, early 2022, or na kasama niya si Sasha Banks, and si Naomi nga is naging TNA Knockout Champion or Women's Champion sa Impact Wrestling, and ngayon nagbalik na siya sa WWE, and napaka-emotional nung pagbabalik niya, yung eksena niya, yung standout nila ni Natalya, no? So, ang ganda ng moment na yon, and I hope maraming plan para sa kanya in the future dito sa pagbabalik niya sa WWE. And next, of course, si Bayley. Spoiler na, kasi si Bayley, siya yung nanalo sa Women's Royal Rumble, which is siya yung fan favorite ngayon. Talagang siya yung matunog na dapat na manalo sa Royal Rumble, and deserve niya naman yon, no? So mamaya pag-usapan pa natin siya. And of course, ayan, maraming lumabas. And number 5, si Jordynne Grace. Si Jordynne Grace, siya is current TNA Knockout Champion ng TNA Wrestling, no? So pangalawang beses na to nangyari sa Women's Royal Rumble. Last time is 2022, si Mickie James. Siya rin is yung Women's Champion ng Impact. And yun nga is ang meaning neto is open nga yung forbidden door ng WWE sa ibang brand ng wrestling show. And of course, yan yung TNA. So, ang galing, at actually hindi ko masyadong kilala si Jordynne Grace. And napabasa ko yung pangalan niya, and then dito lang siya na-introduce na kung ano yung itsura niya. And of course, gusto ko yung kinakita niya sa match na to, and kung gaano basta yung performance niya maganda, and ang ganda na yung taga-ibang company is nag-interact with the other superstars ng WWE. Tumagal lang siya ng around 11 minutes and more, and I hope na sana tumagal pa siya para makita pa natin na kalaban niya sila Becky Lynch, sila Nia Jax, and more. Sila Asuka, yung ibang Damage Control members is pumasok na din, sila Kairi Sane, and tuloy-tuloy yung story ni Bayley sa mga co-members niya sa Damage Control. And I'm sure dahil ngayon nga nanalo na si Bayley sa Royal Rumble, and makakaharap niya ang co-members din niya na si Io Sky, na current Women's Champion ng SmackDown, and I'm sure sila ang magtatapat sa WrestleMania, at magkakaroon pa ng Damage Control members, no? Si Jordynne Grace is nakaharap niya si Bianca Belair, and of course si Chelsea Green. Guys, maganda dito is lagi siyang alam mo yung nabubugbog ng mga ibang wrestlers or superstar during Royal Rumble match, and siya yung isang nakakatawa doon, no? Pero ayos, at nabibigyan siya ng highlight. Hindi na siya tulad nung nakaraan na ang bilis niya nang natanggal. And dito, marami siyang moment. Si Nia Jax, paglabas ni Nia Jax, ang dami siyang na-eliminate. Siya yung pinakamaraming na-eliminate dito. 8 yata yung na-eliminate niya. Next is si Bayley na may 7 eliminations. Meron din moment dito na si Valhalla is nag-enter. And suddenly, bigla nag-appear si R-Truth. Ang nangyari dito is parang lumalabas na nagkamali si R-Truth, na imbis na sa Men's Royal Rumble siya pumasok, is nasa Women's siya. So, ayun, nakakatawa lang yung moment na yun, no? Talaga to si R-Truth. And maraming dull moments nung mga from entrant number 1 hanggang sa entrant number 20. Pagpasok na ni Becky Lynch, doon na nagsimula mas uminit yung mga nangyayari, yung mga laban, no? Of course, si Becky Lynch yun.
I'm glad na nabigyan ng moment din ang mga NXT superstar na si Roxanne Perez, and of course ang debut match sa WWE ng dating AEW superstar na si Jade Cargill. So isa ito sa pinakamagandang highlight ng buong Women's Royal Rumble match, yung debut niya, no? And pinakita dito yung strength niya and yung presence niya sa ring na sana mas tumagal pa. Of course, nakaka-excite kasi yung interaction niya and yung mga matches niya with the other WWE superstars. So yung presence niya talaga kakaiba. So excited na ako sa future niya sa WWE and looking forward ako sa magiging anong naka-store sa kanya for WrestleMania match. Kanino siya itatapat. So malamang siguro si Nia Jax. Hula ko lang naman yun, no? And of course, sa entrant number 30, maraming nag-expect ng pagbabalik ni Mercedes Moné o si Sasha Banks or si AJ Lee na asawa ni CM Punk. Maraming na-disappoint pero okay na din. Because sa number 30 ang lumabas is si Liv Morgan. Ang pagbabalik ni Liv Morgan galing sa injury and sa past arrest niya last year. So, ayun nga. So, ang natira is si Liv Morgan, si Jade Cargill, and si Bayley. So, ayun nga. Gusto ko yung end ng Women's Royal Rumble and I'm very, very glad, very happy na si Bayley yung nanalo sa Women's Royal Rumble, no? And looking forward talaga ako kung ano yung next na mangyayari, yung rift dito sa Damage Control. And excited ako sa magiging reaction ng mga kasama sa Damage Control. Ayun, deserving siya sa moment na to as a member of Four Horsewomen na sila Becky Lynch, Charlotte Flair, si Sasha Banks, and si Bayley. Finally, magkakaroon na siya ng WrestleMania moment na mag-main event siya for the Women's Championship sa WrestleMania. Although si Sasha Banks nakapag-main event siya sa WrestleMania pero hindi pa siya nanalo ng Royal Rumble. Si Jade Cargill, hindi ko alam kung sino makakalaban sa resume niya. I hope kahit sino, basta magmukha siyang malakas and impressive niya, gusto ko. And glad na nagsimula na yung career niya dito sa WWE officially. Hindi ko lang sure kung si Bayley is mababalik yung dati niyang gimmick na parang The Hugger siya as babyface siya noon. And ngayon, mas gusto ko yung character niya ngayon na role model, na villainous role model. And of course, babyface na siya ngayon officially, I'm sure. Dahil makakalaban niya sila Io Sky. And mapunta naman tayo sa WWE Undisputed Universal Championship. Para sa akin, parang filler na lang yung match na to. Alam niyo kung bakit? Kasi parang walang yung stakes ng pagkapanalo na stakes laban dito sa Universal Championship is parang wala. Kasi alam naman natin lahat na mananalo si Roman Reigns moving forward sa WrestleMania, dala niya pa rin yung championship na to. Ayun, so ang akin lang is okay din naman, maraming moments na magaganda sa match na to, especially yung si LA Knight, he delivered BFT to Roman Reigns, yung beautiful Styles Clash ni AJ Styles, he delivered also to Roman Reigns, and RKO to Roman Reigns, and akala ko ito yung moment na pagka-RKO ni Randy Orton kay Roman Reigns, is akala ko may chance na siya yung manalo, and of course merong outside interference, ito nga si Solo Sikoa is nag-appear na naman to interfere. Although napabagsak niya naman siya through barriers, ang ganda lang kasi malinis pa rin yung pagkapanalo ni Roman Reigns. Alam naman natin lahat na nanalo na lang siya dahil sa pandadaya. Pero this time is nagawa nila ng paraan na manalo si Roman Reigns na malinis. Gayun pa man, meron pa rin previous interference through Solo Sikoa. And Fatal 4-Way, alam naman natin na no disqualification to. And I'm glad that they use the announcer's table, barricade, and AJ Styles gumamit ng steel chair. And maraming moment. And finally, si Roman Reigns, he won by pinfall na malinis by delivering the spear to AJ Styles. And ayun nga,
sabi ko parang filler lang to. Hindi naman ganun kahaba rin yung match. And, I'm glad may another win na naman si Roman na magmukha siyang believable moving forward sa pag-title defend niya ngayon sa bagong winner ng Royal Rumble. So later pag-uusapan natin yan. And next, my second favorite of the night is yung United States Championship. Logan Paul, the champion, versus Kevin Owens. Alam nyo, si Logan Paul, maraming nagsasabi nun, kasama ako na duda bakit yung non-wrestler is lalaban sa mga wrestler sa WWE. Maraming beses naman nangyari, mas prominent lang talaga si Logan Paul. Ngayon, napaka-cool niya panoorin. Nagsimula yun sa WrestleMania, tag team with The Miz. And nagkaroon siya ng chance to gain the WWE Championship against Roman Reigns. Doon nag-start yung pinakita niya, yung galing niya, yung move niya is mas maganda pa sa mga current roster. Hindi naman lahat, pero iba yung dedication niya sa mga matches niya, no? And Royal Rumble last year, WrestleMania versus Seth Rollins, Money in the Bank, his match with Ricochet, and of course Rey Mysterio nung na-capture niya yung United States Championship. Yung match na to with Kevin Owens is ang ganda. Yung gusto ko yung ending nito na medyo believable, no? Yung pagkapanalo niya na pandadaya. Ito yung mga rare moments kasi ito yung nangyari. Si Logan Paul may gagamit sana ng brass knuckle, nakita ni Kevin Owens, kinuha niya kay Logan Paul at siya ginamit yung brass knuckle for himself. Nasapak niya si Logan Paul, which is isa yung magandang moment na hinihintay na marami na masapak talaga si Logan Paul. And isa din sa mga rare moments na sinasabi ko is yung referee na nakita niya yung brass knuckle na ginamit. Usually kasi talagang nagiging success yung mga pandadaya ng wrestler, no? Na mapa-babyface man or na mapabilin. And very rare yung time na nakita ng referee. So, lumalabas, si Kevin Owens yung nandaya. Ang kagandahan nito is pinakita nila na ma-retain ni Kevin Owens yung sinasabi nila ng non-wrestler sa top star, WWE superstar ng WWE, which is si Kevin Owens, to retain his championship. And, of course, i-carry niya yung championship moving forward to WrestleMania. And I hope na sana makalaban niya si LA Knight. Isa rin sa mga top star ng WWE na sa isang the best sa current roster ngayon. And hindi ko rin alam kung hanggang saan magtatakbo, hanggang kailan tatakbo yung story ng Logan Paul versus Kevin Owens. I'm sure hindi pa ito yung last at magkakaroon pa ng mga susunod na match or moment itong dalawang to. So hindi ko rin alam yung LA Knight versus Logan Paul. I hope pa din sa WrestleMania. So ayun. Okay naman. And of course, ang main event, yung last match is yung Men's Royal Rumble. Para sa akin, hindi ganun medyo underwhelming lang talaga yung Royal Rumble this year. Of course, alam naman natin, number one dito is walang surprises. Walang masyado talaga. As in, wala talaga sila kumaliban lang kay Andrade na hindi naman ganun ka-impactful. And of course, yung pagbabalik ni CM Punk, first match niya sa WWE aside from live event. Ito yung first match niya since nagbalik siya. Other than that, wala nang ibang surprises. And alam naman natin na most of the Royal Rumble events for the past few years, marami silang mga surprises like mga debut or bumalik na superstar of the past, mga legends, Hall of Famers. This time is wala. And sana kahit isa, usually kasi dalawa o isa, sana kahit isa man lang. Actually, in-expect ko nga si Hulk Hogan kasi ito yung 40th anniversary ni Hulk Hogan as Hulkamania. Since nag-start yung Hulkamania, bigyan sana siya ng moment and ang saya siguro sana na makita siyang bumalik sa Royal Rumble. Ito yung sana yung isa sa mga longest Royal Rumble return match for more than 20 years. And of course, hindi naman sa winning, hindi naman dapat siya manalo.
medyo ingatan lang yung pagka-drop niya over the top rope. Sana nagkaroon ng ganung moment, no? Yun nga, wala tayong magagawa, and yun nga yung dumating yung number 30 entrant is medyo dahil mix yung crowd reaction dahil si Sami Zayn yung lumabas. Although, dahil nga nag-focus naman din sila sa mga current rosters talaga, no? Siguro ito na yung simula or next year, hindi natin alam, baka wala din. And maganda kasi nag-focus na nga sila sa sa current roster nila to i-push yung mga roster nila ngayon. And pero maganda pa rin sana kahit pa paano may surprise. Kasi speaking of the crowd, napaka-dry ng crowd, no? Kahit yung paglabas ni CM Punk, medyo dry yung reaction ng mga crowd. So ayun, speaking of the CM Punk, merong last 4 men sa Royal Rumble na to, si Gunther, si Drew McIntyre, si CM Punk, si Cody Rhodes. Ito yung kagandahan sa WWE, lalo na this year, is yung unpredictability ng matches. Unpredictability na sino ba? Kasi halos lahat sila may mga story. Maliban kay Gunther, maraming gusto manalo din si Gunther dahil sa mga pinapakita niya this past year, yung mga matches niya is medyo 5-star. Si Drew McIntyre, and goal niya is magkaroon ng WrestleMania win in front of the crowd. Not only win, but to capture the WWE Championship. Although na-capture na yung WWE Championship sa main event ng WrestleMania, but without a crowd during pandemic era. Last 2020. Yun. And si CM Punk, buong pagbalik niya after 10 years, ito na sana yung first main event niya sa WrestleMania, and of course si Cody Rhodes to finish his story, no? So ayun yung kagandahan, lahat sila may purpose na para manalo sa WrestleMania na to. Unahin ko muna si Gunther. I'm sure si Gunther magkakaroon pa yan, kailangan pa niya pahinugin, maraming wins and losses, 5-star matches. Moving forward for next year, at least manalo siya sa WrestleMania as a heel, or I'm sure mas bagay pa rin naman siya sa heel, and magkaroon ng WrestleMania main event next year. And si Drew McIntyre, ayun, so hindi pa ngayon yung moment niya to main event again the WrestleMania in front of the crowd. And finally si CM Punk, sa akin okay lang na natalo siya dito. Kudos pa rin sa kanya dahil to put over Cody Rhodes, no? Si CM Punk, yung pagkatalo niya dito, no, mas madadagdag pa sa story niya how he will get his WrestleMania main event. I'm sure mabibigay sa kanya to for this year. I'm sure. Lalo na sobrang hot ni CM Punk ngayon. I mean, siya yung isa sa mga top star niya lalo nung bumalik siya sa WWE. And of course, meron silang ongoing rivalry ni Seth Rollins. Hindi ko lang alam kung paano niya makukuha yung main event na WrestleMania niya ngayon. Maybe sa Elimination Chamber. Hindi natin alam kung ano yung magiging stakes ng mga laban sa Elimination Chamber. Or pwede rin, hula ko lang naman, hindi man sure lahat yan na pwede niyang makuha yung Money in the Bank briefcase through a match against Damian Priest. Pwede yun. Kasi pwede pa naman si Damian Priest, marami kung pwede magawa yan, no? Ayun, looking forward ako kung ano yung mangyari sa susunod. And for Cody Rhodes, maraming rumors recently, lalo na si The Rock bumalik nung day 1 ng Raw early this year, is maraming rumors na nagsasabi na si Roman Reigns is i-depend yung title niya kay The Rock. Which is ako sana yung wag, dahil si The Rock is part-time na rin, tsaka marami na siyang WrestleMania main event wins. At pwede naman nilang gawin yung Roman Reigns versus The Rock sa ibang panahon without the title. Marami din nagsasabi na si The Rock is will go against Roman, the Elimination Chamber sa Perth, Australia. Pero kung mangyari man yun, sana manalo si Roman Reigns para magkaroon pa siya ng isang big win bago ang WrestleMania 40. And by that time, sana mata-capture na ni Cody Rhodes yung championship naman sana this year, no? And matapos niya na yung story niya na yan. Kasi kung hindi, ayoko na siguro. Pero joke ka.
Pero yun nga sana. And I'm glad, confirmed na si Cody Rhodes will go against Roman Reigns for WWE Universal Championship sa WrestleMania 40. Although medyo dry, medyo underwhelming yung WrestleMania match, yung Royal Rumble match na to. But don't get me wrong, I'm very glad na si Cody Rhodes pa rin yung nanalo. And he's the fourth superstar na nanalo ng Royal Rumble back-to-back. Way back before is Hulk Hogan, Shawn Michaels, and Stone Cold. Ngayon si Cody Rhodes, and I'm hope na makuha niya na yung WWE Championship this year's WrestleMania. And for CM Punk, sana at least sa night 1 ng WrestleMania main event is makalaban niya si Seth Rollins. And magkaroon na siya ng WrestleMania main event, manalo o matalo. And yung pagkapatalo niya dito sa Royal Rumble is makadagdag sa ganda ng story niya ngayon. And ayun, everybody wins, no? Hindi, yung this year sa Royal Rumble, hindi ganun kaganda. Tulad ng iba, marami rin namang least favorite Royal Rumble maliban this year, no? And marami din namang moment na magaganda. Sa women's, sa men's, ayun, 4 lang yung matches. And wala naman, hindi rin siya ganun ka-rewatchable, tingin ko. But yung moment with the CM Punk and Cody Rhodes is maganda, very poetic, no? And ayun, looking forward na ako sa WrestleMania kasi we know naman na every Royal Rumble is start na talaga ng WrestleMania season. And enjoy ko pa din, underwhelming, enjoy Cody Rhodes win. Sana lang may mga surprises. And maraming moments sa Men's Royal Rumble na parang walang nangyayari. Ayun, we'll see naman sa susunod na elimination. Bukas sa Raw, ano yung mangyari, sino ba yung maghaharap-harap ulit, yung mga bagong storyline going forward to WrestleMania. And before that is Elimination Chamber. Ano bang next move ni CM Punk? Ayun, hindi lang ni CM Punk, ni Gunther, ni Drew McIntyre, ni LA Knight, ni Randy Orton, ni AJ Styles, and which cause si AJ Styles is makalaban si Undertaker in front of the crowd, rematch. Pero ano ko lang naman yun? Sana lang, i-wish ko lang. Pero, ayun, siguro, let's see kung ano mangyari bukas sa Raw, and sa Elimination Chamber, and of course, sa WrestleMania. Thank you sa panonood guys, sana nyo-enjoy ng video na to. And I hope na panood nyo na rin ang Royal Rumble, kung hindi pa, panoorin nyo na. Thank you very much.